Dahil sa galit, pinipilit ng lalaki na ipakain sa kanyang fiance ang pinakapinandidirihan nitong asparagus. Dahil duda siya na hindi ito ang kanyang nawalang fiance noong 3 taon na ang nakalipas. Nawala ang kanyang fiance noong 3 taon na ang nakalipas. Ang pinakaayaw ni Yao Yao ay si Lucen. Noong 3 taon na ang nakalipas. Ang fiance ni lalaki, si Zheng Yao, ay nag-suicide dahil sa pagbagsak ng magulang niya. Dahil sa trauma, nagkaroon siya ng post-traumatic stress disorder. Upang maiwasan na gawin niya ang mga masamang bagay sa sarili niya. Sa kawalan ng magagawa, ang lalaki ay napilitan siyang ipasok siya sa mental hospital para gamutin. Ngunit hindi niya alam na si Zheng Yao ay hindi talaga may sakit. Lahat ng ito ay isang maingat na panlilinlang ng babaeng may gusto sa kanya. Isang maingat na planong panlilinlang. Hindi lang niya binili ang doktor, kundi nagpagawa rin ng peking sertipiko ng sakit. At malupit niyang inilibing ng buhay si Zheng Yao sa desyertong lugar. Pagkatapos ay pinapaniwala niya ang doktor na sabihin sa lalaki na biglang sumakit ang pasyente at nasunog. At palihim na umalis ang mga tauhan. Simula noon, nawala si Zheng Yao sa mundo ng mga lalaki. Lubog ang lalaki sa malalim na kalungkutan. Araw-araw siyang nag-isip at nagsisisi. Sa akala niya na hindi na niya muling makikita si Zheng Yao sa buhay niya. Biglang nagpakita si Zheng Yao na nawala ng 3 taon sa harap niya. Sa harap ng nawala at muling natagpo ang mahal niya. Nangakong mag-iingat siya sa kanya habang buhay. Ngunit sa oras na yon, nakatakda na ang lalaki na magpakasal kay Xing Jingnu. Para sa isang granding kasal para kay Zheng Yao. Walang pag-aalinlangan, tinawagan niya si Xing Jingnu. Biglang kinansela ang kasal. Pagkansela ng kasal, may nagkamali ba ako? Hello, Kuya Nan. Yung mapagpanggap na babae ay hindi mapalagay na mawala ang kaligayahang nakamit niya. Kaya suot niya ang isang makulay na pulang bestida. Pumunta sa bahay ng lalaki. Nagdirusay na gawing tunay ang kanilang relasyon. Ngunit sa halip ay nagulat siya nang madiskubre na si Zheng Yao ay inilibing niya ng buhay gamit ang sariling kamay. Biglang lumitaw sa harap niya na nagpalambot sa kanyang mga binti. Ikaw ay walang. Noong mga oras na yon, bumalik ang lalaki sa bahay. Noong binuksan ng lalaki ang ilaw, napansin ng mapanlikhang babae na biglang nawala si Zheng Yao. Akala niya ay ang kaluluwa ni Zheng Yao ang humihingi ng buhay. Naguguluhan siyang hinawakan ang kamay ng lalaki. Hindi makapagsalita. Nagsasalaysay siya tungkol sa kakaibang eksena na nakita kanina. Ngunit akala ng lalaki na siya ay nagbabalakayo. Isang galit na sampal ang tumama sa kanya at siya ay nahulog sa lupa. Sa oras na yon, si Zheng Yao na nakapagbihis na ay lumabas ng mahinahon. Ang mapanlinlang na babae ay nanginginig sa takot. Ngunit mabilis siyang nakapagpigil sa sarili. Naalala niya na ang mukha ni Zheng Yao ay nasira noon. Kahit na hindi siya namatay noon, dapat ay may mga peklat pa rin sa kanyang mukha. Kaya tiyak siya na ang babaeng ito ay isang impostor. Hindi ito si Zheng Yao. Hindi talaga. Hindi siya maaaring si Zheng Yang. Hindi posibleng buhay pa si Zheng Yang. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong subukan. Maaaring magkapareho ang hitsura ng tao. Pero ang mga gawi ay hindi mababago. Nangong, naniniwala ka ba? Sa totoo lang, nang muling lumitaw si Zheng Yao, naging puno ng pagdududa ang puso ng lalaki. Kahit na, may parehong butterfly birthmark si Zheng Yao at siya. Pero magkaiba ang ugali at nakagawian sa buhay. Pero, ang malalim na pagmamahal niya sa minamahal at ang kasiyahang dulot ng muling pagkikita, ay nagpapahirap sa kanya na agad-agad magduda. Siya ang aking Zheng Yao. Ang nag-iisang taong minahal ko sa buhay ko. Ang nag-iisang minahal ko. Ito ang dahilan kung bakit hindi mapakali ang tusong babae. Nangako siyang ilalantad ang tunay na mukha ng babaeng ito. Isang araw, tahimik niyang sinundan ang lalaki at si Zheng Yao sa isang restaurant. Bumili na ng pabor mula sa waiter. Pinagkunwaring na iwang tumulo ang alak sa braso ni Zheng Yao. Dahil ang tunay na Zheng Yao ay allergic sa alak. Kapag nalantad sa alak, kakambal ng balat ang namumula. Habang si Zheng Yao ay naglilinis sa banyo, nangungulik ang waiter at nakunan ng larawan. Nakita ng intergalactic na babae sa larawan na walang reaksyon sa allergy ang balat ni Zheng Yao. Kaya't naniniwala siyang peke siya. Kaya agad niyang hinanap ang lalaki. Nangong, hindi mo siya pwedeng pakasalan. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hindi ako nagkakaloko. Hindi ito si Zheng Yao sa harap mo. Kuya Nan, alam kong kahit anong sabihin ko, hindi ka makikinig. Pero, kagagaling ko lang nakita na binuhos ng waiter ang alak sa kanya. Noong college si Zheng Yao, kapag may nakalagay na alkohol sa isang bagay, agad siyang magkakaroon ng rashes sa katawan niya. Tungkol dito, kung hindi ka naniniwala, ilahin ang kanyang manggas at tingnan. Lalabas ang buong katotohanan. Natatakot si Zheng Yao at pinipisil ang kanyang braso.
Lubos ang kanyang pagkabalisa. Sa katotohanan, hindi siya ang tunay na Jiang Yao, kundi ang kambal na kapatid ni Jiang Yao na lumaki sa ibang bansa. Nang malaman niya ang malungkot na pangyayari sa kanyang ate, napuno ang kanyang puso ng galit. Naniniwala siyang ang pagkamatay ng ate niya ay tiyak na may kinalaman sa nobyo ng ate niya. Konektado ito sa manipulative na babae, kaya't maingat niyang nililihim ang sarili bilang ate. Muling lumitaw sa harap ng lalaki para pasakitan sila sa pagkamatay ng ate. Ek, sa pagbabalik ko ngayon, hindi lang namin kailangang mabawi ang negosyo ng pamilya Jiang, kundi pati na rin mapanagot ang mga walang hiya nilang kasosyo. Bago pa man magtagumpay ang plano ng paghihiganti, hindi niya kailangang ipakita ang tunay niyang pagkakakilanlan. Sa kabutihang palad, hindi naniwala agad ang lalaki sa mga salita ng tusong babae, at mariing nagbabala sa kanya na huwag na muling guluhin ang kanilang buhay. Ngunit hindi basta susuko ang tusong babae. Galit na lumapit siya, at biglang hinawakan ang kamay ni Jiang Yao, at iniangat ang manggas ng damit. Nang makita ang maraming pulang pantal sa braso, nanginig siya sa gulat. Nalaman ni Jiang Yao na nakita na niya ang kanyang maliliit na panlilinlang, at naghanda na siya ng maaga para dito. Pero kahit ganun, hindi pa rin sumuko ang tusong babae. Kaya sa araw ng kanilang engagement, inimbitahan ng tusong babae ang yaya na lumaki kay Jiang Yao mula pagkabata. Nang unang makita ng yaya si Jiang Yao, nalito rin siya sa pagkakahawig ng itsura nila ni Jiang Yao. Maingat niyang tiningnan ang peklat sa dibdib ni Jiang Yao, at ang pagkukunot ng noo nito kapag may nangyayari. Sobrang pareho nila si Jiang Yao, kaya't nahihirapan ang yaya na makilala agad. Pero sa dami ng taon ng pagtutulungan namin, naramdaman pa rin ng yaya na may mali. Hindi talaga pwedeng magpanggap ng matagal. Ang peke hindi pwedeng magtagal. Mapagkakatiwalaan mo man ang iba, pero hindi mo ako maluloko. Ngayong araw, si Zhang Ma ay araw namin ni Yao Yao, na espesyal na araw. Ayok na ayaw kong mapabilang sa kahit sino. Pagkatapos ay inilabas ni Tia Zhang ang isang espesyal na pulseras. Ito ay regalo sa kaarawan ni Jiang Yao, na ibinigay ng kanyang mga magulang, at nakatago dito ang kanyang buhok. Noong nakaraan, ang masama ang loob na babae ay pabulong na kinuha ang isang hibla ng buhok ni Jiang Yao sa restaurant, at ginamit ang totoong buhok ni Jiang Yao mula sa pulseras para sa DNA test. Kuya Nan, mas mabuti pang ikaw na lang ang tumingin. Oh, Hindi nakakatakot. Kuya Nan, ngayon dapat naniniwala ka na sa sinabi ko. Isa siyang sinungaling. Nang pumasok ako, agad kong napansin na may mali sa kanya. Hindi talaga kayang magsuot ni Zhang ng stilettos. Pwedeng magpaayos ng mukha para maging ibang tao. Pero ang mga nakasanayan hindi mababago. Akala pa ni Inay Zhang na magaling siyang nagkunwari. Isang palabirong payaso lang siya. Itigil mo, huwag kang magpatawad sa sinumang nagpapanggap na si Yao Yao. Huwag kang magiging mahinahon sa kanya. Walang saysay na maligaw ka dahil sa kanya. Ginoong Su, 重新做 DNA 检测。是。 Hindi mo na kailangang gawin pa. Kahit ilang beses mo pa gawin, pareho lang ang resulta. napagkaitan kita ng katarungan, Yao Yao. Lahat ay ligtas naman. Ginoong Su, pareho pa rin ang resulta. Sabi na hindi siya isang tao. 不是一个人。 Sino ka ba talaga? Ako nga, hindi ako si Jiang Yao. Sa wakas, lumabas na ang tunay na kulay mo. May ebidensyang tao at bagay. Peke talaga siya. Bakit? Anong bakit? Kung gusto mo akong lokohin, bakit hindi mo nalang tuloy-tuloyin? Ikaw ang unang nagduda sa aking pagkatao. May problema ba sa sinabi ko? Patay na si Jiang Yao. Namatay siya sa ospital ng isip. Nakalimutan mo ba na ikaw ang nagbigay ng kutsilyo? Ang kasalukuyang Jiang Yao ay isang kaawa-awang nilalang na
Nagsisikap na mabuhay sa kabila ng lahat. Nang, huwag kang makinig sa kanyang mga kalokohan. Naghahanap lang siya ng iyong awa. Ang ganitong tao ang pinakamagaling mangloko. Anan, hindi ka man nagtitiwala sa akin, ayos lang. Kahit na nitong 3 taon. Walang magulang, walang ikaw na kasama. Ako na ang nagsarili kong kakayanin. Yaw-yaw. Kuya Nan, kung si Yaw-yaw ay nasa langit man, alam niya na ganito, tiyak na hindi makakatulog ng maayos. Gusto mo bang hindi siya magkaroon ng kapayapaan kahit sa ilalim ng lupa? Ikaw, isang sinungaling. Wala kang karapatang tumayo dito bilang isang ginang. Isa siyang sinungaling. Bakit hindi pa agad itinataboy ng mga gwardya ang taong ito, Chengxi? Bakit ka nagmamadali? Ano ang kinakatakutan mo? Ano bang dapat kong katakutan? Takot ka bang mahuli? Dapat ikaw ang matakot. Kung sasabihin ko, yung buhok sa bracelet na ito, hindi talaga akin. Impossible. Huwag mong kalimutan. Hindi lang si Mama Zhang ang nag-alaga sa akin noon. Marami pang iba. Suma. Yung monitoring ni Xiaosu ay mali na talaga. Ni Mama Xu. Alam ko na maganda ang relasyon mo kay Yao Yao. Ngunit hindi mo maaring magsinungaling na parang wala kang nakikita. Ang hindi totoo ay hindi totoo. Hindi ito kailanman magiging totoo. Su Xiao, naaalala mo ba kung ano ang pinakamahalaga kay Yao Yao? Hey, sandali lang. Nakasalalay ka sa buhok ko. Sige, hindi ko napipigain ang buhok mo. Hayaan mo akong halikan ka. Buhok ito. Buhok ngayon. At ano ngayon? Ngayon, nasa harap na ang mga ebidensya. Hindi siya totoo talaga. Si Miss Jiang Yao sobrang mahal na mahal ang buhok niya. Paano niya magagawa na hawak ang gunting? Nagagawin ang isang bagay na ayaw niyang gawin. Noong araw, para lang makipag-usap sa master at sa madam. Pinutol niya ang buhok niya para makapagpaliwanag. Tungkol dito, hindi ba ako nagkamali? Ginoong Qi, kung ayaw mong maniwala, maaari kang magpadala ng tao para suriin muli. Ano ito? Ang pulseras na ito, hindi rin alam ni Yao Yao. Ito ay sinadyang kolektahin mula sa mga buhok na nahulog ng dalaga. Habang nililinis ko ang kwarto ng dalaga. Sa paglipas ng panahon, marami na akong nakolekta. Ang babae ay isang mapalad na tao. Ayokong hindi maging kumpleto ang buhay niya. Nangongolekta ako ng lihim ng bracelet na ito. Pero, hindi pa tapos ang bracelet na ito. May nangyari sa pamilya Zhang, si Su Xiao. Ito lang ang tanging patunay sa pagkakakilanlan ng babae. Suriin ulit natin. Nan, alam kong ginagawa mo yan kasi sobra kang nag-aalala sa akin. Bago pumunta si Su Xiao, dapat munang tingnan ito. May 100,000 yuan sa card na ito. Basta't willing kang magpakatotoo na ang tao ay peke. Pagkatapos may 500,000 pa. Miss Chen, mag-alala ka. Basta't willing kang magsalita. Totoo man o peke. Ako'y kampante sa gawa mo. Ako ang gumawa nito. Bakit pagbalik niya? Kailangan mo akong iwanan. Bakit? 3 taon na nga. Pero hindi mo pa rin siya makalimutan. Siyang kasama mong dumaan sa panahong ito ay ako. Mula simula hanggang ngayon, si Jiang Yao lang ang mahal ko. Ngunit siya ay hindi talaga si Jiang Yao. Isa lamang siyang peking tao. Sinasabi ni Genji, Chen na dapat may ebidensya ang mga salita. Wala akong ebidensya ngayon. Pero alam ko lang, na ang tao sa harap mo ay hindi siya. Chengxi. Mukhang talagang nababaliw ka na.
Tama nga, tama nga. Tama nga, tama. Su Xiao, nakipagtulungan ang pamilya Zhao at pamilya Jiang sa loob ng mahigit 10 taon. Ngayon ay bumalik na si Miss Jiang. Susunod na kooperasyon. Direkta ba? Na makikipag-ugnayan kay Yan Ye. Jiang. Nga. Kung si Yan Ye, Chen pa rin ang mangunguna sa susunod, sa kanyang kasalukuyang estado. Hindi kami kampante. O kaya ay si Yan Ye. Jiang ang ilagay sa posisyon, o kaya ay tapusin ang kontrata. Dahil bumalik na si Yao Yao. Kaya't si Yao Yao ang dapat humawak sa Jiang. Susunod na linggo, magdaraos ako ng pulong ng mga shareholders. Kuya Nan. Bakit? Nang bumalik siya, nakuha na ang Kuya Nan, hindi pa sapat. Gusto pa niyang agawin ang kumpanya. Alam ko kung bakit mo ako hinahanap. Alam ko rin na hindi ka talaga siya. Itong pulseras, naway maging malusog at masaya si Yao Yao. Kailangan pa rin niyang dalhin. Dito. Tama ang amoy na ito. Lahat makinig kay Maksu. Tama. Sabihin mo kay Yao Yao. Sasabihin ko na miss ko siya. Kuya, sa mundong ito, may mga taong nag-iisip sa'yo. Nakikinig ka rin, di ba? Haha. Yao Yao. Yao Yao. Sinasabi mo bang nagagalit ka sa akin at kay Chen Xi sa pag-aasawa? Noong panahon, matindi ang pinsala sa Jiang Corporation. Ang pag-aasawa ko kay Chen Xi ay wala ng ibang paraan. Yao Yao. Maintindihan mo ba ako? Ana, naiintindihan kita. Mabuti naman, bukas ay magkakaroon ng pulong ng mga shareholder. Yao Yao, magpahinga ka ng maaga. Mag-ipon ng lakas. Dahil sa nangyari ngayon, hindi ako madaling pagkakatiwalaan ni Sulun. Ang pulong ng mga shareholder bukas ay isang bitag para sa akin. Ate, ipagdarasal mo ba ako? Ngayong araw na lumipat na tayo, ang pamilya Jiang sobrang galing magtanggal ng tulay pagkatapos magamit. Walang magagawa. Sila ang tunay na may-ari. Pero nitong 3 taon, hindi ka rin nagpabaya. Dahil sa mga pinaghirapan ko nitong 3 taon, mas nananalo ako sa usapan ngayon. Kung hindi dahil dito, hindi tatanggapin ng mga shareholder sa kumpanya si Jiang Yao. Kahit ayaw nila, wala silang magagawa. Yung kumpanya ay talagang pag-aari ng pamilya Jiang. Tama, ang kumpanya ay pag-aari ng pamilya Jiang. Ngunit siya ba talaga ay si Jiang Yao? Ngunit siya ay eksaktong katulad ng yumaong si Jiang Yao. May resulta na ba sa mga bagay na iniwan ko sa iyo? Nakapaghukay na kami sa suburb ng ilang beses. Walang nahanap na mga labi. Walang anuman, ipagpatuloy mo lang ang paghahanap. Maaaring masyado ng matagal. Hindi na matandaan ang lokasyon. Kailangang mamatay si Jiang Yao.
Huwag mong isipin na dahil gumamit ka ng maruming paraan. Talagang ikaw na si Jiang Yang. Kung hindi ako si Jiang Yao, sino pa ba ako? Madaraya mo si Kuya Nan. Pero hindi ako. Mas lalo pa akong hindi maintindihan ang sinasabi ni Env. Chen, sana kapag ikaw na ang humarap, kaya mo pa rin ngumiti sa harap ng maraming shareholders. Ikaw ay. Marahil lahat ay narinig na ang balita. Nagpa siya akong tanggalin si Chen Xi mula sa posisyon bilang pangkalahatang manager ng Jiang Group, at si Jiang Yao ay muling hahawak nito. Sino ang muling hahawak kay Jiang Yao? Ang posisyon ni General Manager Su Xiao ay nanatiling kay Chen hanggang ngayon. Biglang palit ng tao. Marahil ay hindi matanggap ng lahat. Mag-ingat si Su Xiao sa kanyang desisyon. Si Jiang Yao ay anak ng Jiang Group. Dapat talaga sa kanya ang posisyong ito. Noong mga nakaraang taon, nagkaroon siya ng problema. Kaya pinayagan si Xiao kinapalitan siya. May katwiran ang sinasabi mo. Ngunit kakabalik lang ni Jiang. Hindi pa siya pamilyar sa negosyo ng kumpanya. Baka mas mabuting maghintay. Tama, hayaan mo nang maging pamilyar si Jiang sa negosyo ng kumpanya bago ang turnover. Pareho lang din naman. Hindi ko kayo kinonsulta. Ito ay paabiso. Nangunguna si Kuya Dennis na isede ang posisyong ito. Kailangan pa ba niyang magdesisyon? Mas dapat mag-ingat si Ginoo Chen. Noong nakaraan nangyari ang krisis sa kumpanya. Halos mag-collapse. Ikaw ang gumawa ng plano. At personal mong pinangunahan. Pinangunahan ko kayong lahat ng hakbang-hakbang hanggang ngayon. Ngayon, paano kung magbigay ka ng upuan, paano ang kumpanya? Naiintindihan ko ang inyong mga alalahanin. Ngunit napagpasyahan ko na. Ibigay ko na ang posisyong ito. Mula ngayon, si Yao Yao lamang ang magiging general manager ng Jiang Group. Ginoong Chen, paano mawawala ang tao? 3 taon na siyang walang balita. Sino ang nakakaalam kung ang taong ito sa harap ko ay tunay na si Ginoong Xiao Jiang? Napakaraming tao na may masamang intensyon. Ngunit ang may karapatang umupo sa posisyong ito ay dapat tunay na anak na babae ng pamilyang Jiang. Pinagdududahan niyo ang pagkakakilanlan ni Yao Yao. Ginoo Su, kung siya nga ay si Jiang Yao. Sa totoo lang, lahat ng tao dito ay lumaki sa panonood sa kanya. Siguradong pamilyar siya sa mga pangalan ng mga narito. Matatawag niya ba sila? Kaya niya bang tawagin? Ang pagtatalaga kay General Manager Su Xiao ay may malaking epekto sa buong grupo. Kung mapagsamantalahan ito ng isang taong may masamang hangarin, delikado iyon. Matagal nang hindi nagpakita si Miss Jiang. Ngayon bigla siyang nagpakita. May dahilan kung bakit namin siya pinaghihinalaan. Tama nga. Kung ang taong nasa harap natin ay hindi man lang makakilala sa ating mga pangalan. Kung ganoon, hindi siya ang tunay na maliit na boss Jiang. Hindi mo pa rin nakakalimutan ang mga pangalan ni Yao Yao at iba pa, di ba? Anna. Medyo kinakabahan ako. Walang problema. Nandito ako. Kakabalik lang ni Yao Yao. Hindi may iwasang medyo mahirapan siya. Ang tunay na matapang ay hindi kailanman magtatago ng salita. Hindi ito dahil may masamang intensyon. Paano siya magiging ganito ka-nervous? Sa tingin ko, hindi siya ang ating dalagang mayaman.
Ang dalagang mayaman ay hindi kailanman nagpapakita ng ganitong ekspresyon. Ipinagkakatiwala ang Jiang Group sa kanya. Hindi ako mapakali. Ngayon, mahirap na napanatili ang kumpanya. Kailangan pa bang dumaan sa isa pang pagsubok? Lahat, huwag magpanik. Mandaya sa kuyanan at sa mga shareholder ng kumpanya. Mukhang walang makakaya ang kapalit nito. Kaya sa tingin ko, si Yao Yao ay kinakabahan lang kanina. Bigyan natin siya ng isa pang pagkakataon. Yao Yao, basta kaya mong sabihin. Mapapatunayan mo ang iyong pagkakakilanlan. Basta kaya mong sabihin. Mapapatunayan mo ang iyong pagkakakilanlan. Okay lang kahit hindi mo sabihin. Pero ang pagkakakilanlan naman ay... Kung ayaw mong magsalita, hindi na natin pag-uusapan. Hindi pwedeng ikaw lang si Kuyanan ang nagtitiwala sa akin. Hindi ko lang inakala na dahil gusto ko lang bumalik sa sarili kong kumpanya, maraming tao ang magdududa sa akin. Kapag matuwid ang loob ni Yao Yao, hindi siya natatakot sa maling paratang. Naniniwala akong hindi mo kami bibigyan. Linda, Direktor ng Marketing Department. 6 na taon na ang nakalipas. Nang ikaw ay nagloko habang kasal. Pumunta si asawa sa kumpanya. Sa huli, nag-divorce kayo. Paano niya nalaman ang mga ito? Hindi ba tama ang sinabi ko? Tama na, wag nang magsalita pa. Mazongxian, ikaw ay may 13% na bahagi sa Jiang Corporation. Noon, pinagbawalan kita dahil sa kickback. Hindi ba tama ang sinabi ko? Gong Jiang, lahat ay lumipas na. Ngayon naniniwala na ako na ikaw talaga ang totoong Ginoong Jiang. Paano naman ang iba nyo? Kailangan ko pa bang isa-isang patunayan iyon? Hindi na, naniniwala na kami sa inyo. Ikaw talaga si Jiang Yang. Mayroon pa bang nagdududa? Walang problema, Anan. Sila ay dahil sobra silang nagmamalasakit sa kumpanya. Kaya sila naging maingat. Kailangan ko pa nga silang pasalamatan. Sa mga taong ito, tinulungan mo akong alagaan ang kumpanya. Hindi niyo na kailangang magsalita, naiintindihan ko na. Buti na lang at nakapaghanda ako ng maaga. Nakapag-aral ako ng lahat ng impormasyon tungkol sa mga tao sa Jiang Group. Nasa isip ko na ito. Bakit ganito? Si Jiang Yao ay patay na. Saan nagkamali? Chengse, magmadali ka at makipagpalitan kay Yao Yao. Kung gusto mong ipasa, ayos lang. Pero kung magpapatuloy ka sa walang kwentang usapan, diretso kang aalis ng dormitoryo. Chengse. CJ, kung ipapasa mo ito, sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahang libingan. Alam mo, Anan, hindi naman kailangang magmadali sa pagpapasa. Hindi ito ganoon ka-urgent. Yao Yao, ang mga ito ay talaga namang sayo. Dapat ay ibalik sayo. Inalagaan ko ang zombie na ito ng maraming taon. Ngayon, sa wakas ay naibalik na sa tunay na may-ari. Anan. Ginoong Jiang, ito ang opisyal na selyo ng Jiang Group. Ilagay niyo ito ng maayos. At ito ring safe. Noong ikaw ay nakulong sa mental hospital, inutusan ako ni Kuya Nan na maging acting general manager. Nakita ko ito sa iyong opisina. Naghanap ako ng isang locksmith. Binuksan ko na ito. Gusto kong malaman kung ano ang nasa loob nito. Alam mo ito nang higit pa sa kahit sino. Kuya Nan, wala akong ibang ibig sabihin. Basta sinabi ko lang. Pero Ginoong Jiang, bakit parang may tinatago ka? Pero Ginoong Jiang, bakit parang may tinatago ka nga ba? Ito ang aking ligtas na kahon. Siyempre alam ko kung ano ang nasa loob. Ano nga ba ang laman nito? Pasensya na, hindi ko pwedeng sabihin. Hindi mo talaga pwedeng sabihin. O talagang hindi mo alam? Sapat na, Chengse. Hindi normal si Kuya Nan. Kung hindi siya ang tunay na Jiang Yao, hindi ba ibig sabihin mali ang tiwala mo? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Tama si Miss Shen na sinabi ni Su Xiao. Maaari niyang sabihin ng tama at walang mali. Ang impormasyon ko at ng iba pang mga shareholder. Ngunit hindi ito nangangahulugan na siya na si Ginoong Jiang. Baka may lihim siyang nagsasaliksik.
Naghanda na ako ng mabuti. Tanging ang sarili kong pamilya ang pinaniniwalaan ko. Ang pagdududa niyo sa kanya ay pagdududa din sa akin. Mukhang kung hindi ko maalis ang pagdududa ng lahat ngayon. Hindi ko matutunton ang posisyon ng general manager. Hindi dahil hindi ka makaupo ng maayos. Wala kang karapatang umupo dito. Dahil hindi ka talaga si Jiang Yao. Bakit ka sigurado na hindi ako siya? Alam ko lang. Sige, sabihin mo. Ano ba talaga ito? Nasa loob nito ay isang dokumento. Anong dokumento? Isang plano ng negosyo ito, na detalyadong naglalaman ng mga plano ko para sa industriya ng Jiang sa susunod na 10 taon. Chengxi. Dahil mag-best friend tayo. Hindi ko sana gustong ilantad ka. Pero kung gusto mong maghirap sa sarili mo, hindi ko na mapipigilan. Sa mga nakaraang taon, umunlad ng husto ang Jiang. At sinasabi ng lahat na dahil ito sa mahusay mong pamamahala. Ngunit sa katunayan, bawat hakbang na pinangunahan mo sa Jiang ay ayon sa nakasulat sa aking plano. Tama ba ako? Nagsasalita ka ng kalokohan. Kuya Nan, huwag kang makinig sa kanya, wala akong ginawa. Hoy, ang ibig mong sabihin ay ang mga tagumpay ni Chengxi sa mga nakaraang taon ay ayon sa iyong plano. Chengxi, akala ko'y medyo matigas ka lang. Hindi ko akalain na hindi ka lang walang silbi. Kundi nagnakaw ka pa ng mga nagawa ni Yao Yao. Talaga namang ikaw ang salot ng kumpanya. Aking magandang kapatid, ang ganda ng ginawa mong business plan. Dahil dito, tiyak na mayaangat ko ang Jiangs. Ang galing mo sa negosyo. Bakit hindi ka nalang tumulong sa akin sa klase? Ayos na, wala akong interes. Sige, sayang naman iyon. Aking magandang kapatid na babae, pakiusap, patawarin mo na ako. Nakahula ako ng tama. Inilagay ng kapatid na babae ko ang aking business plan sa loob ng safe na ito. Totoo bang planong dokumento ang nasa loob? Kailangan itong makita para malaman. Kung ano talaga ang nasa loob, hindi pa sigurado. Paano kung ibang bagay ito? May susi ba si Genji? Chen, para buksan ito. Nasa kamay ni Jiang Yao ang susi. Kung makuha mo ito, saka ako maniniwala sa'yo. Gusto mo bang tumaya sa akin? Hindi ka naman matapang, di ba? Ano bang wala? Pero talagang walang kwenta ang ganitong usapang pagtaya. Ganito na lang, kung makuha mo ang susi, ibig sabihin talo ako. Aaminin ko na mali ang pagdududa ko sa'yo noon. At luluhod ako para humingi ng tawad. Hindi ko gusto ang pustahang ito. Ayaw mo ba talaga o natatakot ka lang? Kahit ano pa man ang resulta ng pustahan, kailangan mo pa ring maayos na ipasa ang lahat. Ano pa ba ang silbi ng pustahan kung ganun? Ano ba ang gusto mong basahin? Sabi ko, huwag mo nang questionin si Yao Yao. Kuya Lan, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Nawala si Jiao ng 3 taon. Ngayon, bigla na lang siyang lumitaw muli. Talagang mahirap hindi magduda. Kung siya ay isang peke, baka medyo hindi patas sa tunay na Jiang Yao. At sa pagkakataong ito, 100% kong alam na mailalantad ko siya. Kahit na hindi pa ako ang CEO ng kumpanya ngayon. Pero isa pa rin akong shareholder. Kung matalo man ako sa sugal na ito, hindi lang ako magpapakumbaba at humihingi ng tawad sa kanya. Handa akong ipasa ang lahat ng aking bahagi sa iyo. Mga kasamahan sa stock, sa mga taon na ito, hindi kayo nagkulang sa puso at sipag para sa Jiang Corporation. Hindi rin naman kayo nagkulang. Seryoso ba kayong makitang ang Jiang Group ay masira sa kamay ng isang peke? Lahat tayo ay mga confident ni Miss Chen. Kung sakaling umangat ang babaeng ito sa posisyon, hindi tayo makakain ng magagandang bunga. Dahil may sapat na kumpiyansa si Miss Chen na mabunyag siya. Bakit hindi na lang tayo magpakatatag? Ginoong Su, handa akong gamitin ang lahat ng aking bahagi para suportahan si Gen. Chen, kung nagkamali si Genji. Chen, handa akong ibigay ang lahat ng aking bahagi. Bigyan na lang natin si Genji. Chen, ang huling pagkakataon, Ginoong Su. Ginoong Su, handa rin akong ipusta ang lahat ng aking bahagi. Bigyan natin si Enye. Chen ang pagkakataon. Ang desisyon na ginawa ko, walang sinuman ang makakapagbago nito.
Anan, dahil sinabi na ni Chengxi ang lahat ng ito. Sundin na lang natin ang sinabi niya. Pero Yao Yao, Anan, sapat na ikaw lang ang naniniwala sa akin. Ate, bantayan mo kami mula sa ilalim. Huwag mong hayaang mawala ang salarin na pumatay sa'yo. kahit gaano man kasakit ito, Ito ang susi ng safe. Hindi sapat na ikaw lang ang magsabi. Kailangan mong buksan ang safe na ito. Hindi totoo ang sinabi mo kanina, di ba? Siyempre, kung mabubuksan mo ang ligtas na ito, laluhod ako at hihingi ng tawad sa'yo. At ibibigay ko sa'yo ang lahat ng aking bahagi pati ng mga shareholders. Araw, pinag-isipan mo ng mabuti. Hindi mo inasahan na may ekstrang susi ako. Ate, binigyan kita ng ekstrang susi. Bumili ako ng isang ligtas. Alam mo naman, palagi kang nakakalimot, ate. Anong ilalagay mo sa safe? Hula mo na lang, hindi naman siguro pera. Tingnan mo, talagang hindi mabukas. Mukhang tama si Miss Chen. Tignan mo, peke nga siya. na, Kumusta? Hindi ba ako nagkamali? tama nga. Peke ka, sa wakas ay nahuli na ang iyong tunay na kulay. Hindi talaga si Kuya Nan si Jiang Yao. Bakit nangyari ito? Hindi talaga si Kuya Nan si Jiang Yang. Bakit nangyari ito? Ang susi kong ito ay tunay. Ano pa ang ipinaglalaban niya? Tama. Bakit hindi mo pa rin sinasabi ang totoo? Ano pa ang pinagtatalunan mo? Saan nga ba talaga napunta si Jiang Yao? At saka, sino ka ba talaga? Hindi ko talaga alam kung ano ang sinasabi mo. Kung hindi ako si Jiang Yao, sino pa ako? Si Kuya Nan ay talagang nagbabalak kayo. Kung totoo siya, bakit hindi ma-open ni Juyang ang safe na ito? Sino ka ba, Su Xiao, para mandaya? Salamat sa iyo ngayon, Ginoong Chen. Kung mapunta ang grupo sa babae na to, hindi mo ma-imagine ang magiging resulta. Na, tama ka. Niloko ka ni Kuya Nan na nagpapanggap na si Jiang Yao. Nilalaro ka niya, karapat dapat siyang maparusahan. Ayokong magalit ka sa akin. Pero para mabunyag ang kanyang pagkukunwari, kailangan kong gawin ito. Sa wakas, nahayag ko na ang kanyang tunay na mukha. Huwag ka nang hayaan siyang muling lokohin ka. Anan, alam mo ba, na si Jiang Yao ang pinakamahalagang tao sa puso ni En. Kaya niyang ialay ang buhay niya para sa kanya. Sa 3 taon na nawala si Jiang Yao, hindi kami nakatulog ng isang buong araw. Ngayon na bigla kang nagpakita. Nagbibigay ka sa amin ng pag-asa. Pero pagkatapos, pinapahiya mo lang kami, ang sama talaga. Marahil ikaw nga si Jiang Yao. Bumalik ka talaga. 3 taon na ang nakalipas, pinatay kita. 3 taon pagkatapos, nilaro kita hanggang mamatay. Jiang Yao, kahit paano ka mamatay, tiyak na patungo ka sa kamatayan. Mga Ginoo, nagkamali kayo ng pagkaintindi. Nagkamali. Sekretaryo Xiao, ano ba ang sinasabi mong kalokohan? Wala kang karapatang magsalita dito. Lumabas ka na agad. Pumunta ka dito para magsalita. Ano ang ibig sabihin ng sinabi mo kanina? Ang ibig kong sabihin ay nagkamali ka. Siya mismo si Jiang Zong. Kung siya si Jiang Yuhao, bakit hindi niya mabuksan ang safe box na ito? Dahil ang susi ng safe box ay pinalitan ng ibang tao. Sino ang gumawa nito? Ginoong Chen, anong kalokohan ang sinasabi mo? Walang patunay sa salita. Kailangan ko ng ebidensya. Makikita mo rin kapag nakita mo. Kailangan ko pong ihatid si Miss Qin. Tulungan mo akong palitan ang safe box na ito ng bago. CJ, Kahit na ikaw ay tunay na araw, ano ang pakialam namin? Kailangan ko lang ng kaunting plano para mawala ka ng walang bakas.
Ikaw, traidor na nilalang. Ikaw ang aking personal na sekretarya. At naglakas loob ka pang magtago ng larawan ko. Chenxi, may gusto ka bang sabihin? Nanong, alam kong nagkamali ako. Natatakot lang ako na kapag bumalik ka, iiwan mo ako. Yaw yaw. Ipapasa ko sa iyo ang pag-asikaso sa kanya. Kagagaling lang sabihin ni Gian. Chen, kung mabubuksan ko ang ligtas na kahon na ito, dapat kang luluhod sa akin. At ililipat mo lahat ng bahagi ng iyong mga tauhan sa akin. Totoo pa ba iyon? Hindi ako luluhod sa isang tulad mo. Aba, sayang naman. Sinasabi ko pa nga na kung magluhod ka sa akin, hindi ko na kailangan ang mga shares mo. Ayos. Magluhod. Huli na. Tinatanggap ko na ang mga shares mo. Si Xiao Kiao at ang inyo pang mga shares. Wag naman. Su Xiao, nagkamali talaga ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, please. Su, nagkamali kami. Hindi na kami mangahas muli. Wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Anan, sa mga narito, ay mga matataas na opisyal ng Jiang. At marami na silang naitulong sa Jiang sa mga nakaraang taon. Naniniwala ako na ang dahilan kung bakit sila ganito sa akin ngayon ay dahil sa impluensya ni Chenxi. Dapat mo silang kaawaan. Tama ang sinabi ni Jiang. Ang dahilan kung bakit natin na-offend si Ginoong Jiang ay dahil sa pang-udyok ni Chenxi. Mula ngayon, tiyak na magiging tapat tayo kay Ginoong Jiang. Ano man ang sabihin ni Ginoong Jiang, iyon ang ating susundin. Walang ibang usapan. Yaw yaw, nakikinig ako sa iyo. Magaan na parusa. Iwanan ang inyong mga bahagi. Nabawasan ng kalahati ang taunang sahod ko. Salamat po, Ginoong Zhang. Ginoong Jiang, sa wakas ay nakabalik ka na. 3 taon na, sa wakas ay hinihintay kita. Maliit na sekretarya. Ikaw pa rin ba ang pinagkakatiwalaan ko sa Jiang Group? Siyempre, kung hindi dahil sa iyo noon, hindi ko pa siguro natutugunan ang aking pangangailangan. Hindi ko malilimutan ang kabutihang ginawa mo sa akin. Tulungan mo akong gawin ang isang bagay. Anan, hindi rin alam ni Chenxi ang tungkol dito. Palagpasin na natin siya sa pagkakataong ito. Yaw yaw, masyado kang maawain. Hindi karapat-dapat si Chenxi na ipaglaban mo siya. Paano ko tutulungan ang pumatay sa ate ko? Ibig sabihin ay unti-unting pahirapan siya. Tara na tayo. Ate, nakuha ko na ang Jiang Group para sa iyo. Susunod, pababayaan kong magbayad ng halaga ang lahat ng nagplano ng masama sa iyo noon. Kabilang na si Sunan. Si Sunan, naniwala siya sa mga kasinungalingan. Sadyang ipinadala kanya sa mental hospital. Pinahirapan ka hanggang sa mamatay. Wala siyang pinagkaiba sa mga kasabwat. Anong nangyari? May iniisip ka? Wala. Yaw yaw, hindi ka talaga magaling magsinungaling. Hayaan na nating lumipas na ang mga nangyari noon. Tumingin ka sa hinaharap. Ate, ang dami mong pinagdaanan. At siya pa ang nagpapaubaya sa iyo. Namatay ka na ng 3 taon. At hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam. Congrats sa muling pagiging general manager ng Jiang Group. Nakuha mo na muli ang lahat ng sayo.
Yaw yaw. Alam mo naman, hindi ako magaling uminom. Tama ka. Hayaan na nating lumipas na ang mga nakaraan. Aman, alam mo naman, matagal ko nang gustong magkaroon tayo ng anak. Saslang ang bagay na nagpapasaya sa akin. Anan, Jiao Jiao. tingnan mo. Yaw yaw. Totoo ba ito? Ngayon nandito ako para sabihin sa iyo ang magandang balita na ito. Akala ko hindi ka pa babalik. At nagkaroon na tayo ng anak. Ito ay tadhana. Ito ay ang Diyos ang nagbalik sa atin ng ating anak. Ito ay ang kapalaran na ikaw ay makabalik. At ito rin ay kapalaran na ibinalik ang anak natin. Bukas ang kaarawan ng ina. Gusto kong ipaalam sa lahat ang magandang balita na ito. Lahat ako ay nakikinig kay Anan. Bukas ay isang magandang palabas. Na si Jayayu ay nagdadalang tao. CJ, naiintindihan ko na. Bakit naman? Okay lang na hindi siya namatay. Ngayon, nagdadalang tao pa siya sa anak ni Nanje. E di wala na akong kahit anong pagkakataon. Ay nako, hindi ka lang makapaghintay. Kapag may nangyayari, nagkukulong ka sa kumot. Ano bang magagawa ko? Wala na talaga akong magawa ngayon. Mali iyon. Narinig ko noon na sinabi sa atin ni Direktor Pangulo na masyadong mahina ang katawan niya, masyadong delikado. Hindi na siya magkakaroon pa ng anak. Director Dong, naalala ko na sinabi mo 3 years ago na kung uminom ka ng gamot pang-abort na binigay mo, hindi lang magpapalaglag si Jiang Yao, kundi hindi na siya muling mabubuntis sa buhay niya. Tama, may problema ba? Ngayon si Yao ay buntis na naman sa anak ni Sunan. Hindi ito pwedeng mangyari. Matapos siyang manganak, ikaw pa nga ang nagdala sa kanya sa ospital para magpa-check up. Naaalala ko na malinaw sa medical report na siya ay permanenteng hindi na pwedeng magkaanak. Mukhang tama nga ang sinabi ni Mama. Hindi talaga siya si Jiang.
Yung medical report ni Director Dong noong time na yun. Meron pa nga dito. Nakasave sa computer. Tulungan mo akong ayusin ito, kailangan ko. Sa pagkakataong ito, tiyak na ipapakita mo ang iyong tunay na anyo. Ayan, Gil. Sue, nais ko sa iyo ang mahabang buhay. Kaligayahan at walang alalahanin. Salamat, Ye. Liu, talagang may malasakit ka. Ako ay kumakatawan sa Kangtai Real Estate upang batiin ka ng kasaganaan at mahabang buhay. Salamat. Hindi kita kailangan ngayon. Maligayang kaarawan, inay. Nay, naway maging malusog at pangmatagalan ka. Yaw, parang hindi ka nakatulad ng dati, ah. Talaga bang ganoon, Nay? Sa tingin mo, saan ako nagbago? Mas maganda na ako kaysa dati. Nay, nagsasabi ka lang ng biro. Ginoo, si Ginoo. Tama ang sinasabi mo. Si Miss Jiang ay likas na maganda, batang-bata at kaakit-akit. At talagang bagay sila ni Su Xiao. Yao, hindi ito ang unang beses na binati mo ako sa kaarawan. Ngayon, nais naming subukin ka. Isinama ko rin ang regalo mo sa akin noong kaarawan ko, 4 na taon na ang nakalipas. Dito, maaari mo bang sabihin sa akin kung aling bagay iyon? Ano ba ito, tawag? Malinaw na sinusubukan mo kung ako si Jiang Ning. Bawat regalo na ibinigay ko kay inay, ay pinili ko ng maingat. Kaya't natural na naaalala. Kaya sa mga regalong ito, alin ang sayo? Inay. Anong ibig mong sabihin yan? Huwag ka munang magsalita. Inay, hindi ko alam kung ano nang sinabi ni Chengxi sa'yo. Pero ang mga sinasabi niya, hindi mapagkakatiwalaan ang bawat salita. Ikaw, bata, bakit mo nabanggit si Chengxi? Ay, Yao, siguradong naaalala mo pa. Kung ano ang regalo mo sa akin, 4 na taon na ang nakakaraan, di ba? Parehong pagkakamali. Hindi ko na ulitin pangalawa. Hindi mo kailangang patunayan sa kahit kanino. Sunan, Nanay, ito ang aking hangganan. bilang isang ina, ayaw ko lang makita ang aking anak na lalaki na niloloko ng masamang babae. May mali ba dito? Una, hindi siya masamang babae. Siya ang aking kasintahan. Pangalawa, si Chengxi ay paulit-ulit na nagtatangkang ipahamak si Yao. Kaya't ang mga sinabi niya, walang salitang mapagkakatiwalaan. Siya si Chengxi. Sabi niya sa akin, pinagdudahan niya na ang babaeng ito sa harap mo ay hindi si Jiang Yao. Sa tingin ko may katwiran siya. Nawala siya ng buong 3 taon. Bigla na lang bumalik. Anan, hindi mo ba ito nakikita na kakaiba? Sabi ba niya sa'yo, na ilang beses niyang pinagdudahan si Yao, pero palagi mong sinisira ang sarili mong paraan? Hindi naman ganoon. Nabigo siya. Pero hindi ibig sabihin niya na ang babaeng ito. Siya si Jiang Yao. Marahil dahil sobrang tuso ni Jiang Yao. Kaya kailangan kong subukan siya ng personal. Sa tingin mo ba, ang ginagawa mo ay bata? Siya ba si Jiang Yao? Alam na alam ko sa sarili ko. Ang tusong babae ay mahusay sa paglilinlang sa mga mata ng mga lalaki. Nanay, Ikaw, Anan. Ayaw kong magdulot ng alitan sa iyo at sa tiyahin. bago ka nawala, palaging hindi maganda ang trato ng nanay ko sa'yo. Ngayon na bumalik ka, hindi ko papayagang may mang-api sa'yo. Na nagdududa sa iyo, Sunan. Iyan ang sinasabi ko.
Kung hindi siya makakapagpatunay ng kanyang kawalang sala ngayon, hindi ko siya papasukin sa tahanan ng Su. Nanay, huwag mo akong pilitin. Hindi kita pinipilit. Nanay, ito ay para sa iyong kabutihan. Sige, Yaw, umalis na tayo. Nan. Hindi ako makaalis. Bakit? Ngayon, sasama ako sa iyo. Pumunta dito para salubungin ang kaarawan ni Tia. Kung aalis lang ng ganito, anong klaseng bagay iyon? Alam kong ayaw mong mapagbintangan ako ng lahat. Pero kung ganito lang ang gagawin mo, mapapaniwala nila na may ginagawang masama ako. Kung isang bagay lang ang mapatunayan, matutulungan nitong alisin ang pagdududa sa akin. Magandang bagay iyon. Sige na. Bibigyan kita ng isang pagkakataon lamang. Isang pagkakataon lang ang sapat na. Kaya. Aling bagay? Alam ko na hindi mo siya makikilala. Si Anan na babae. Hindi siya si Jiang Yao. Si Yao, lumalabas na ang kanyang buntot ng soro. Tinatawag mo pa rin siyang Yao. Si Anan, ako talaga si Yao. Hindi ako umiling dahil hindi ko napili. Kundi dahil sa mga regalong ito. Wala ang regalong ibinigay ko kay Tia 4 na taon na ang nakalipas. Tatay, totoo ba ang sinabi ni Yaw? Ang regalong ibinigay niya sa akin noon. Hindi ko nga nailagay dito. Hindi ko inasahan. Jiang Yao, ano ba talaga ang regalong ibinigay mo sa akin 4 na taon na ang nakalipas? Napatunayan na ni Yaw ang kanyang kalinisan. Ano pa ang gusto mong gawin? Tumahimik ka, Jiang Yao. Gusto kong sabihin mo sa akin. 4 na taon na ang nakalipas. Palaging nagkakaroon ng problema ang kalusugan ni Tia. Kaya pumunta ako sa templo para humingi ng isang Buddha amulet. Ang Buddha amulet na iyon ang regalo ko para kay Tia. Oh. Tama si Yaw, hindi ba? Si Jiang Yao iyon. Ang pagpunta sa templo para humingi ng Buddha amulet ay ideya ko para sa ate ko. Paano ko malalaman? Tatay, hindi ka talaga dapat magduda kay Yaw. Sabi ko na ba, siya ba si Jiang Yao? Alam na alam ko. Hindi ko alintana kung siya ba si Jiang Yao. Ang tanging nakakaawang sa kanya ay si Yan Yang. Ano ang ginawa mo noong araw na iyon? Hindi mo na makakalimutan, di ba? Pasensya na, madam. Ngayon pa ba ang tamang panahon para humingi ng tawad? Hayaan na natin ang nakaraan, ma. Kami ni Yaw ay nakapagpatawad na. Huwag mo nang banggitin pa. Gusto kong banggitin. Noong 3 taon na ang nakalipas, si Jiang Yao ang sadyang gumawa ng masama sa angkan namin, ang Su. Yao, kumain ka ng kaunting prutas. Yao. Ikaw ang aking anak. Yaw. Anong nangyari sa'yo? Nan, ang atin. Ang atin. Nawala ang anak natin. Paano nangyari ito? Hindi ko alam. Ito ay gamot pang terminate ng pagbubuntis. Ang hina ng loob mo, Xiang Yang. Anong kasalanan ang nagawa namin sa pamilya ng Su? Bakit mo kailangang gawin ito? Wala akong nagawa para mailigtas siya. Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nandito sa Bulaklak. Malinaw na sinadya mo. Anan, maniwala ka sa akin. Huwag mong saktan ako, Master. Huwag mo ring saktan ang aming anak. Anan, maniwala ka sa akin, Yaw. Lalong lumalala ang sakit niya. Hindi ako nagsisinungaling. Noong panahong iyon, hindi maganda ang kalagayan ni Yaw. Hindi niya sinasadyang mangyari iyon. At nawala na ang bata. Mas masakit pa siya kaysa kanino paman. Ano man ang dahilan niya, hindi ko siya palalampasin. Jiang Yao, kailangan mong umalis sa anak ko. Nanay. Nakikipag-ugnayan na kami. Pwede namang maghiwalay kahit kasal na. Lalo na't nakikipag-ugnayan pa lang kami. Basta't pumayag ka sa mga kondisyon. Ano man ang gusto mong ipanukala, hindi ako aalis kay Anan kahit anong mangyari. Habang nandito ako, hindi ka makakapasok sa bahay ng Su. Nanay, ayokong may humarang sa akin. Lalo na kung ikaw ang taong iyon. Sa loob ng 3 taon, hindi kasama si Yaw sa aking tabi. Palagi ko siyang iniisip. Ngayon, sa wakas ay bumalik na siya. Bubuhayin ko siya ng buong puso. Hindi ko maintindihan kung anong panlilin lang ang ibinigay niya sa'yo. Hindi siya karapat-dapat sa ginagawa mo.
Ang nararapat sa'yo ay si Chenxi. Anan, makinig ka sa nanay mo. Bitawan mo si Jiang Yao. Magpakasal kayo ni Chenxi, okay lang ba? Nanay, si Chenxi, bukod sa magaling mangakit gamit ang mga salita. Anong iba pa niyang magagawa? Dinggin mong mabuti. Si Chenxi ay matapang at tuso. May madilim na isipan. Niloloko ka niya. Sa tingin ko, may pagkiling ka sa kanya. Halos sana ay magpapakasal na kayo ni Chenxi. Pero nung bumalik itong babae, bigla mong pinili ang kasintahan mo ulit. Hindi ba patas kay Chenxi ang ganito? Ako, ang asawa ko lang ay si Jiang Yao. Walang makakapagbago niyan kahit sino pa. Maaaring unti-unting madedevelop ang damdamin. Pero hindi ito magagawa. Sa huli, hindi ka talaga papayag na magsama kayo. Tita, may problema ka ba sa akin dahil sa bata? Tama. Kung sasabihin ko sa'yo. Nabuntis uli ako kay Anan. Sinasabi mo bang totoo? Totoo nga. Napakaswerte nito. Yao, kanina si tita ay hindi maganda. Dahil nagkaanak na kayo uli. Iyan ang binigay sa atin ng langit na pagkakataon upang mapunan ang ating mga pagsisisi. Kaya't dapat natin itong pahalagahan. Nay, pumayag ka na sa amin na magsama na tayo, di ba? Siyempre, pumayag na ako. Hindi ko pwedeng hayaang ang aking mahal na apo magsilang ng walang ama, di ba? Anan. Mag-ingat ka ng mabuti kay Yao. Inay, ano ba yan? Siyempre, alagaan ko siya ng mabuti. Pagdiriwang ng kaarawan. Pagdiriwang ng pagbubuntis. Talagang doble ang saya ng pamilya Su ngayon. Binabati kita, yan eh. Su. Ayos. Pagkatapos ng ilang panahon, yayain ko kayong lahat sa handaan ng buwan. Mukhang hindi mo na maabot ang handaan na iyon. Chenxin. Maligayang kaarawan, tiya. Xiao. Gusto rin ni Tia na pag-ugnain kayo ni Sunan. Pero ngayon, buntis si Yao ng anak ni Sunan. Walang magagawa si Tia tungkol sa sitwasyon mo. Alam ni Tia na may sama ka ng loob. At hindi ka kontento. Pero huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, tiyak na hahanapan ka ni Tia ng mabuting pamilya. Ako. Ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Ito ay pangunahing para sa iyong kaarawan. At sabay na rin upang ilantad ang ilang masasamang tao. Chenxi, hanggang kailan ka ba? Ano pang mga kalokohan ang gusto mong gawin? Baka may isang bagay na hindi mo pa alam, Nanjej. Noong panahong iyon, si Jiang Yao ay nagkaroon ng pagkakabuwal na nagdulot ng pinsala sa kanyang katawan. Sinabi ng doktor na hindi na siya maaaring mabuntis sa buong buhay niya. Ngunit ngayon, sinasabi niya na siya ay buntis. Ipinapakita nito na hindi siya talaga si Jiang Yao. Talagang hindi siya si Jiang Yao. Jiang Yao, akala mo na kapag nabuntis mo si Kuya Nan, pwede ka nang maging kampante. Walang problema. Sa tingin ko, mas nakakalito pa ang pagiging matalino mo. Kung ikaw si Jiang Yao, at buntis ka kay Sunan, dapat kitang tulungan. Pero kung hindi ka si Jiang Yao, hindi ko rin papayagan. Isang babaeng tuso at mapanlin lang ang nanatili sa tabi ng aking anak na lalaki. Kuya Nan, ngayon ay may totoong ebidensya na ako. Ano naman itong opinyon na ito? Ito ay noong nagpunta si Jiang Yao sa ospital para sa pagsusuri. Malinaw na nakasulat dito na si Jiang Yao ay nasira ang katawan dahil sa pagkalaglag at hindi na maaaring magbuntis magpakailanman. Noong panahong iyon, natakot si Yao na malungkot ka. Kaya hindi ko sinabi sa iyo. Yao, totoo ba ito? Yao, bakit hindi mo sinabi sa akin? Talaga nga. Ngayon, may matibay na ebidensya. Ano pa ang masasabi mo? Wala na akong masabi. Siyempre, wala na siyang masabi. Sa wakas, nahuli na ang kanyang tunay na kulay. Ang ulat ng medikal ay napaka-pribadong bagay. Mahirap makuha ito ng karaniwang tao, di ba? Bukod pa rito, napakadaling gumawa ng peke na ulat na yon. Pinagdududahan mo ba na peke ang ulat na ito?
Alam mo naman, Chenxi, ang magiging resulta ng panlilinlang sa akin. Hinala ko na noon pa man na ganito ang sasabihin ninyo. Kaya naman dinala ko ngayong araw ang isang saksi. Kuya Nan, Tia. Ito ang dating punong manggagamot sa Sanjia Hospital. Director Dong. Magandang araw po, Ginang, magandang araw, Su Xiao. Ang ulat ng medikal na pagsusuri na ito ay inihanda ko ng personal. Hindi mo maaring sabihin ito ay peke. Talagang walang katotohanan yon. Bakit hindi ka nagsasalita? Hindi ka ba magaling makipag-usap? Ngayon ay parang naging pipi ka na. O baka dahil nandito si Director Dong. Nagtatago ka dahil totoo ang ulat na ito. Ibig sabihin, inamin mong hindi ka si Jiang Yao. Nan, totoo ang ulat na ito. Ako rin talaga si Jiang Yao. Salungat sa sarili, malinaw na nakasulat ito sa ulat. Hindi na kailanman mabubuntis si Jiang Yao sa buhay na ito. Nga. Hindi ako buntis. Yao Yao. Niloko mo ako. Bakit mo ginawa iyon? Ginawa ko lahat ng ito para maghiganti sa mga taong sumira noong araw. Ano ang ibig mong sabihin tungkol sa taong iyon sa akin? Chenxi, nagkunwari akong buntis. Para lang makuha ang ebidensyang nagdulot sa akin ng pagkalaglag noong mga panahong iyon. Sobrang kalokohan ang sinasabi mo. Ikaw ang kumuha ng abortion pill. Anong kinalaman ko roon? Tita Nan. Hindi ko sinabi noon dahil wala akong ebidensya. Ngayon, panahon na para lumabas ang katotohanan. Yao Yao. Pinagdududahan mo ba na si Chenxi ang nagbigay sa iyo ng gamot para sa pagpapalaglag? Kaya nagkaroon ka ng miscarriage? Hindi lang duda, sigurado ako. Ano ba talaga ang relasyon mo kay Chenxi sa bagay na ito? Si Kuya Nan ay puro kalokohan lang sinasabi. Si Yao Yao. Sabi mo kanina may ebidensya ka, nasaan ang ebidensya? Ginoo, naaalala ko na 3 taon na ang nakalipas sinabi mo. Na kapag nainom ang gamot na ginawa mo para sa pagpapalaglag, hindi lang magkakaroon ng miscarriage si Jiang Yao, at hindi na siya muling mabubuntis sa buhay na ito. Ano bang problema? Si Jiang Yao ay nagdalang tao muli kay Suyang. Hindi ito possible. Pagkatapos niyang ma-miscarriage, dinala mo pa siya sa ospital para magpa-check up. Tandaan ko na malinaw na nakasulat sa resulta ng pagsusuri, na siya ay permanenteng sterilized. Mukhang tama ang sinabi ng nanay ko. Hindi siya talaga si Jiang. Yung medical exam report ni Director Dong noon, nasa iyo pa ba yun? Sinusundan mo ako. Nang malaman mong buntis ako. Siyempre, unang hahanapin mo ang kasama mo. Yung doktor na nagbigay sa'yo ng abortive pills dati. Si He. Ang talino mo naman. Bakit hindi mo naisip na peke lang yung pagbubuntis ko? Pero totoo na nahuli kita sa patibong. Ang liwanag ng umaga ay ikaw pala. Ikaw ang pumatay sa aking anak. Hulihin niyo silang lahat. Ay, Bitawan niyo ako, pakiusap. Ako'y nagkamali. Hindi ko na ingatan ang puso ng hari. Pakiusap, huwag mo akong patayin, Kapitan. Paano ko may papakita ang aking respeto sa aking yumaong anak? kapatid na Nan, ako'y nagkamali. Dahil sobra kitang mahal. Kaya ako. Nangahas na magtago at magbigay kay Yao Yao ng gamot na pampalaglag. Para mapaniwala na si Yao Yao ay dahil sa problema sa pag-iisip na dulot ng mga magulang niya, na nagdulot ng seryosong problema sa kanyang mentalidad, at saktan ng personal ang ating anak. Sa ilalim ng iyong plano, ako pa ang nagdala kay Yao Yao sa mental hospital. Para hindi ka makasakay sa barko. Hindi mapawi ang galit ko sa puso. Huwag mo siyang dalhin. Huwag. Tia, pakiusap po. Tulungan mo akong magmakaawa, sige na. Araw, inakala kong mabait kang bata. Hindi ko akalain nagagawa ka ng ganitong bagay. Hindi kita matutulungan. Tahimik, pakiusap na. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Kahit sino ay pwedeng magkamali. Bukod pa rito, ang sachet na amoy ay may depekto na sa katawan niya ngayon. Kung sakaling makasama niya si Dear Judge,
Di ba't ang Su family ay mawawala na ng tagapagmana? Pero ako, kaya ko. Kaya kong magkaanak ng maraming anak kay Indjej, tiya. Sa totoo lang, may katotohanan din si Chenxi sa sinabi niya tungkol kay Ding. Kahit gaano pa kaganda si Xiang Yao. Sa huli, siya ay isang babae na may depekto sa katawan. Malaki ang negosyo ng Su family, di ba? Kailangan talagang may magmana, di ba? Gusto mo bang pakinggan kung ano ang sinasabi mo? Marami na akong nagawang pagkakamali kay Yao Yao. Kahit na hindi siya makapagbuntis sa buhay na ito. Sisikapin ko pa ring makasama siya hanggang sa pagtanda. Chenxi, narinig mo rin. Talagang hindi kita matutulungan. Kuya Lan, pakiusap. Isipin mo ulit, okay ba? Huwag kang bumaba. Su, pakiusap, huwag akong patayin. Kuya Lan. Yao Yao. Pasensya na. Ako ang may kasalanan. Ngunit sa mga nangyari noon, hindi ko talaga alam. Matapos ang trahedya noon, hindi ko nabilang ang mga pagkakataong ipinaliwanag ko sa iyo. May mga tao sa likod na gustong saktan ako. At ikaw, sadyang naniniwala sa iba, na akala mo ako ang uminom ng gamot para sa pagpapalaglag, na pumatay sa ating anak. Ikaw ang nagdala sa akin sa mental hospital. Ang nagdulot sa akin ng labis na pagdurusa, ay ikaw palagi. Yao Yao. Talagang hindi ko alam. Hindi mo alam, akala mo ang isang hindi ko alam mo. Maaari ko bang makalimutan lahat? Sabi mo na maraming beses, na lagi mong aalagaan ako. Pero alam mo ba, na ang pinakamalakas na saktan ako ay ikaw pa rin. Yao Yao. Tama ka. Kasalanan ko lahat ito. Alam ko kung ano ang sinasabi ko ngayon. Nahuli na ang lahat ng ginagawa ko ngayon. Pero, Yao Yao, pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay? Sunan, sasabihin ko sa'yo ng tapat. Hindi ako bumalik para muling makasama ka. Gusto kong ipakita sa inyong lahat ang tunay na pangit na mukha ni Chenxi. Natupad na ang layunin ko ngayon. Maghiwalay na tayo. Hindi ako makakasama ng taong matinding sumakit sa akin. Yao Yao. Pakiusap, pakiusap. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, okay ba? Huling beses, nangangako ako. Sisiguraduhin kong magiging mabuti ako sa'yo. Kapag lalo mo siyang iniiwasan, lalo lang siyang magiging mapilit. Sunan, ang ate ko ay dumaan sa napakaraming sakit. Gusto kong doblehin mo ang pagmamahal mo sa kanya. Hindi tama. Hindi ba ito papunta sa istasyon ng pulis? Dadalhin ninyo ako doon. Malalaman mo kapag nakarating na si Yanje. Chen, Sinabi ni Kuya na naihatid ninyo ako sa istasyon ng pulis. Ngunit kayo ay nagpapanggap lang dito. Sino ba talaga ang nag-utos sa inyo na gawin ito? ano sa tingin mo? Pupunta sa Hong Kong. Binabati kita, tama ang sagot mo. Pakawalan mo ako. Bilisan mo, pakawalan mo ako. Tumahimik ka. Ang kapatid na ito ay nagdulot ng iyong kamatayan. Tumingin ka ng mabuti sa langit. Paano kita ginantihan? Ang pag-ibig ay parang araw. Bitawan mo ako. Ginoong Chen. Uy, tingnan mo itong lugar na ito. Parang pamilyar ba sa'yo?
Ospital ng mga may sakit sa isip. Bakit mo ako dinala sa ospital ng mga may sakit sa isip? May sakit ka. Dinala kita para magpagaling. Wala akong sakit at hindi ko kailangan ng paggamot. Pero noon, wala rin akong sakit. Pinilit mo pa rin akong magpagamot. Mali ako, yaw-yaw. Hindi ba tayo mga mabubuting magkaibigan, Mabubuting magkaibigan tayo. Inagaw mo ang boyfriend ko. Mabubuting magkaibigan tayo. Nilagay mo ako ng gamot ng palihim. Dahil doon, napalaglag ako. At hindi na ako makakabuntis habang buhay. Chengse. Ang lahat ng meron ka ngayon ay karapat dapat mong makuha. Yaw-yaw, ako ang nagkamali. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Sige ba? Nangako. Hindi na kita agawan kay Kuya Nan. Hindi. Sunan, yaw-yaw. Maging magkaibigan tayo ulit. Sige ba? Mali ako, alam ko talagang mali ako. Alam mo na ang mali mo. Ikaw at si Sunan ang tunay na para sa isa't isa. Ano ba ako? Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Susunod na ako sa'yo. Mama, iligtas mo ako agad. Kumpleto na ang mga tao. Simulan na ang laro. Anong balak mo? Noong araw, madami kang binigay na payo sa anak mong babae, di ba? Huwag kang mag-alala, may pagkakataon kang pumili. Ay naku, kakatapos mo lang sabihin na bibigyan mo rin ako ng pagkakataon. Tama ba? Siyempre. Kung may tao lang, tatanggapin mo ang parusa. Hindi na kita paparusahan sa nakaraan. Tatlong minuto lang ang ibibigay ko sa inyo. Mom, ililigtas mo ako, di ba? Sa oras na yon, sisiguraduhin kong aalagaan kita ng mabuti. Bibigyan kita ng kahit ano na gusto mo. May 2 minuto na lang. Mom, pumayag ka na. Yaw-yaw. Momo, pumayag na, pakawalan mo na ako. Anong ibig mong sabihin? Di. Ayaw ko. Ito ay tungkol sa buhay ng anak mo. Nakapag-isip ka na ba? Ang buhay niya ay buhay niya. Ang buhay ko ay hindi ganoon. Dahil nandito tayo sa mundong ito. Para kanino ba ako mabubuhay? Matanda na ako. Hindi na kaya ang mga pagsubok. Kung handa na ang desisyon mo, wala nang pag-urungan pa. Pwede na akong umalis. Inay, anak ko po kayo. Ako po ang karne na nahulog mula sa inyo. Hindi niyo po ako pwedeng pabayaan. Inay! Inay! Kung aalis kayo, sasaktan niya ako hanggang sa huli. Inay! Parang isang malaking palabas ang ipinakita nyo, mag-ina. Kung nandyan lang ang kapatid kong babae, maaaring mapatawad ko kayo. Sa katunayan, palagi siyang may malambot na puso. Pero hindi ako ang kapatid mo. Ang kambal kong kapatid na babae, si Jiang Yao. Tama ka, hindi ka si Jiang Yang. Sinasabi ko, bakit pareho kayo ng hitsura? Akala ko kambal kayo. Dapat sana inaniwala na ako sa aking kutob. Sayang. Pareho kayong ni Kuya na nanadaya mo. Talo ka na sa laban na ito. Wala nang silbi sabihin pa ito. Talo na ako. Talagang natalo ako ng husto. Nawalan ako ng nanay. Nawalan ako ni Kuya Nan. Nawalan ako ng sarili. Alain Nan. Ngayon, wala ka ng lahat. Akala mo ba ay makakabuti ka? Walang sinuman ang mas nakakakilala kay Sunan kaysa sa akin.
Kung alam niya na hindi ka talaga si Jayang Yihang, akala mo ba ay makakapagpatuloy ka ng matiwasay sa natitirang bahagi ng buhay mo? May oras ka ba para dyan? Mas mabuting mag-alala ka na lang para sa sarili mo. Yaw. Nagkamali ako. Sa buhay kong ito at sa susunod na buhay. Gagawin kong alipin ka sa lahat ng buhay ko, okay ba? Pakiusap, patawarin mo ako. Chengxi, ano ba talaga ang ginawa ng ate ko noon? Bakit mo siya ginagawang ganito? Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Binibining Chen. Sabi mo na parang ate ko ka. Paano ba kita dapat pasalamatan? Huwag mo akong patayin kita. Hindi ba masyadong mura para sa'yo yan? Iiwan ko ang buhay mong aso. Para sa bawat araw mo mula ngayon. Mas masahol pa sa kamatayan. Magsimula na. Opo, Yue. Jayang. Ek, kung makakakita ka pa ng lahat ng ito ng buhay. Sana ganoon. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko papayagang mamatay si Chengxi ng basta-basta lang. Yung sakit na idinulot niya sa'yo. Gusto kong ibalik niya ito ng paunti-unti. Walang kwenta ang mamatay ng basta-basta. Gusto kong maramdaman niya ang sakit na hindi niya nakaya. Anong kailangan ni Ginoo Su? Naku, si Genji ay nasa problema. Nasa ospital si Ginoo Su. Kasalukuyan siyang nagsasailalim sa operasyon. Kailangan mong pumunta dito at pumirma ng pahintulot sa operasyon. Miss Jayang. Si Sir Su ay dahil sa iyong dahilan. Uminom siya hanggang sa magka-perforation ang tiyan. Talagang mahal na mahal ka niya. May iba pa ba? Pwede mo bang bigyan si Sir Su ng isang pagkakataon pa? Kami. Iha, hindi ba't lahat ng tao ay nagsasawa lang kapag nawala na? Salamat. Ano ba iyan? Miss Jayang, limitado ang oras ko. Sasabihin ko lang ng 2 pangungusap. Limitado rin ang oras ko. Ayokong makinig sa'yo. Alam ko na hindi ka si Jayang. Ang tunay na Jayang Yao ay matagal nang wala. Kasali rin ba siya noon sa nangyari kay ate? Kung noon ay pinili mong umalis, dapat ay tuluyan kang nawala. Bakit ka pa bumabalik? Para guluhin ang pamilya Su. Noong kasama ko ang ate at si Sunan, hindi nagkulang si Mama Su na magbigay ng mga pahiwatig sa ate. Dito ang tahanan ko. Bakit hindi ako makakabalik? Matagal nang nawasak ang pamilya Jayang. Nang magkasakit ka, umalis ka na lang. Iniwan mo si Sulan na may malaking problema. May mukha ka pang bumalik. Hindi mo dapat sabihin yan. Noong umalis ako noon, sinakop ng pamilyang Su ang pamilyang Jayang. Hindi sila kumita mula dito. Kung hindi dahil sa anak ko, matagal nang naubos ang pamilyang Jayang. Ang malaking utang ng pamilyang Jayang. Hindi mo kayang bayaran sa ngayon. Narito ang 1 milyong. Sapat na ito para sa iyong buhay na walang alalahanin. Tita Su, umalis ka na dala ang pera. Huwag ka nang muling magpakita sa aking anak. Tita Su, talagang napaka-generous mo. Ngunit, ito ay wala sa kategorya ng mga zombie. Mas gusto ko ang huli.
Huwag kang mag-alala, tiyak na pakakasalan ko ang iyong anak. Sa oras na iyon, hindi lang ang Jayang, pati na rin ang buong pamilya Su ay magiging akin. Hindi ka si Jayang Yao. Hindi ka si Jayang Yao. Ang tunay na Jayang Yao ay hindi makikipag-usap sa akin ng ganyan. Sino ka talaga, sabihin mo? Yao Yao. Sino ka? Sabihin mo kung sino ka. Yao Yao o mama. Hindi mo siya dapat tratuhin ng ganyan. Nan, hindi ka pwedeng makasama sa kanya. Nanay, ito ay tungkol sa sarili kong bagay. Anan, nandito ang nanay para sa iyong kabutihan. Pasensya na. Hindi sinasadya ng nanay ko. Kapag ikinasal si Anan sa kanya, magkakaroon ng panganib ang pamilya Su. Anan, umuwi ka na sa akin. Nanay, mula pagkabata. Hindi ko kailanman sinuway ang iyong mga desisyon. Ngunit tungkol kay Yao Yao, gusto kong ako ang magdesisyon. Makinig ka sa akin. Siya ay isang malas. Magdadala lang siya ng kapahamakan sa iyo at sa pamilya Su. Ang ganitong tao ay hindi karapat-dapat sa ating pamilya Su. Malas at kapahamakan. Huwag mong kalimutan. Kung wala ang pamilya Jayang noon, hindi kayo makakapasok kahit sa top 10 ng buong lungsod. Sa paraan ng pagsasalita mo sa akin ngayon, hindi talaga kita papapasukin sa pinto ng Su pamilya. Mama, sinabi ko na. Ako lang ang may asawa na si Jen Yao. Nababaliw ka ba? Bigyan kita ng isang pagpipilian. Pipiliin mo siya, o pipiliin mo ako. Pipiliin ko si Jen Yao. Ha? Kahit piliin mo ako, wala pa rin itong silbi. Kahit walang silbi. Gagawin ko pa rin ito. Kahit gawin mo iyan, hindi pa rin kita papatawarin. Alam ko. Hindi ko inaasahan na patawarin mo ako. Kung may sakit ka, manatili ka na lang ng maayos sa ospital. Tatawagan ko si Assistant Lee para sunduin ka pabalik. Hindi na kailangan. Maligayang pagdating sa iyo. Maligayang pagdating sa bagong mundo. Kakatapos lang ng operasyon, paano ka makakabangon? Pati palihim kang lumabas. Wala ka nang pakialam sa sarili mo. At ikaw bilang pamilya ng pasyente, paano mo hinahayaan siyang gumawa ng kalokohan? Doktor, akin ang kasalanan. Ang pinakamalaking problema mo, huwag mong isama ang buhay mo. Mas importante pa ang buhay. Mas nag-aalala ako sa mga mahal ko sa buhay. Kung magagalit sila, huwag nang magpakita ulit. Kung wala ka namang problema, aalis na ako. CJ. Yao Yao. Nababahala ka ba sa akin, di ba? Sabi ko na noon. Si Ginoong Su ay nasa rurok ng kanyang kabataan. Hindi mo kailangang sayangin ang oras sa akin. Ay. Hoy. Walang anuman, Yao Yao, ayos lang ako. Yao Yao, pasensya na. Nagkamali ako. Bakit lagi na lang ganyan ang ginagawa mo? Katatapos mo lang ng operasyon, tumatakbo ka na palabas. Paano kung talagang may mangyari sa'yo ngayon? Kung mahimatay ka ngayon at hindi ako lumingon, anong gagawin ko? Ang buhay mo. Gusto mo ba ito o hindi? Yan ye. Jayang. Bakit ganito ang nangyari, yan ye? Su, nababalisa siya para sa akin. Pero malinaw na galit siya. Hindi siya galit. Nababalisa siya para sa akin. Sige, bilisan mo ang pag-aasikaso ng admission sa ospital. Sabi ng doktor kailangan mong magpahinga ng mahimbing. Sabi niya kailangan kong magpahinga ng mahimbing. Pero hindi niya sinabi na kailangang nasa ospital ako para magpahinga. Sige, naintindihan ko na. Pupunta na ako ngayon para ayusin ang iyong paglabas sa ospital. Tapos ihatid kita kay Ginang, dali na.
Ginoong Su, susunduin kita mamaya. Hindi na kailangan. Umalis ka na muna. CJ. Nabisto ka na. Sino? Ginoo Su, ang huling oras na ito. Ayoko sanang maabala ng tunog ng ambulansya. Sa mga kapitbahay ko. Sabi ng doktor. Pwede na akong makalabas. Kaya, binabati kita, Ginoo Su, makakauwi ka na. Ay naku. Yaw-yaw. Nasaan ka? Kung saan ay tahanan ko. Pumasok ka na. Kung sobra na, kung hindi ka magagalit, kainin mo na. Paano ako magagalit? Pinakamasarap magluto si Yaw-yaw. Yaw-yaw. Maaari mo ba akong tulungan? 차가운 네 곁에 맴돌다 오래도록 바래왔던 널 한참을 기다리던 이대로 눈 감으면 이제없이 부서졌던 내게 다가올 알맞지도 Maligayang pagdating sa bagong mundo. Kung saan ang tunog ng kulog. Alam ko na may puwang ka pa sa puso mo para sa akin. Bagong mundo. Parang isang panaginip. Walang anuman. Natila. Ito ang kontrata na nilagdaan kasama ang Zhang Family Group. Ito ang plano para sa pagbili ng proyekto ng pamilya Liao. Ito ang quarterly financial report. Iyan ang lahat ng nilalaman ng trabaho ngayon. Ngayong gabi, makikipagpulong ako kay Ginoong Lee para tapusin ang kontrata. Makipagkita ka sa kanya bukas ng umaga. Si Yao Yang, gising ka na, gusto mo pa bang matulog ng kaunti? Medyo abala ako dito. Magpahinga ka. Si Yao Ya, huwag kang magulo. Magpahinga ka, tutulungan kita. Pero hindi ako kampante sa mga dokumentong ito. Hindi ko yon ang ibig sabihin. Nagkamali ka ng intindi. Gusto kong sabihin na medyo komplikado ang mga dokumentong ito. Nababahala ako sa'yo. Anan, magkaibigan tayo sa universidad. Yung mga alam mo, alam ko rin. At saka, kakagaling mo lang sa operasyon. Kailangan mong magpahinga ng maayos. Naaalala mo ba na iniisip mo ako? Talagang natuwa ako. Sundin mo ang sabi mong magpahinga. Ah, tama na. Nasa loob pa rin ng kwarto ang selyo ni Su Xiaogong. Walang problema, huwag kang mag-alala.
Esan, ipinadala ni ate ang sulat pabalik. Sayang. Hindi mo na makita ito ng personal. Ate, alam mo ba kung paano talagang maghiganti sa isang tao? Mahalin siya at maging mabuti sa kanya. Pasayahin siya at aliwin. Hanggang hindi na niya kayang mawala ang pakiramdam na iyon. Yaw-yaw. Magpakasal na tayo. At saka siya itulak sa walang hanggang kailaliman. Tatlo. Tingnan mo na lang. Yung walang hiya. Inilipat niya ang Giant Corporation. Matagal ko nang sinasabi, hindi siya isang taong madaling pakawalan. Matagal ko nang alam ang tungkol dito. Anong nilagay niya sa'yo? Isang laso na nagpapalito, kaya hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nagigising. Mama. Ang mga zombie ay likas na pag-ari niya. Gusto niya. Kunin mo na lang. Ikaw, Dalhin niyo ang ina pababa sandali. Ayaw ni Yaoyaw na makita ito, baka hindi siya maging masaya. pakawalan mo ako. Hello, kayo po ba ang kamag-anak ni Ginang Jiangyao? Ganito po. Nagkaroon ng aksidente sa kalsadang Wangchon na nagdulot ng pagsabog. Walang nakaligtas sa sasakyan ng kasal, patawad po. Ate, aalis na ako. Nasa ospital ka. Bakit nandito ka? Ikaw pala. Kasalukuyan ko lang nalaman, huli na. Grabe, pinahirapan mo ako ng sobra. Hindi ko inakala na makakatakas ako. Aking pagkukulang iyon. Kaya nakatakas ka. Salamat pa nga sa'yo noon.
Kung tinapos mo na lang ako doon, wala nang mga sumunod na nangyari. Ngayon, wala na akong masabi pa. Gusto mong mamatay? Hindi ganoon kadali. Talagang magkamukha kayo ng ate mo. Pero magkaiba talaga ang ugali nyo. Ang kapatid mong babae ay mabait. Kung sasabihin ng maganda, siya ay mabuti ang puso. Kung sasabihin ng hindi maganda, ito ay kahinaan. Pero ikaw naman, matatag at matindi ang ugali mo. Talagang mas maasahan ka kaysa sa kapatid mong babae. Kung ang kapatid mo ay kalahati lang ng katapangan mo, hindi sana ganoon kasama ang kanyang kapalaran. Wala kang karapatang banggitin ang kapatid ko. Hindi ka na makikinig pa. Kung sasabihin ko sa'yo, na lahat ng tao sa ospital ay nang abuso sa kapatid mo, gusto mo bang patayin silang lahat? Kabilang na ang mga doktor, mga pasyente at mga janitor. Pasensya na, medyo nakalimutan ko na ang iba. Tingnan mo, kahit isang buong buhay ang kapatid mo, hindi naman siya nagsisi sa akin. Talagang natuwa pa ako para sa kanya. Ano nang tawag mo dito? Namatay siya ng karapat-dapat, di ba? Hahaha. Huwag kalimutan ang mahalagang bagay natin. Miss Jiang, kailangan pa naming pasalamatan ka dahil nailayo mo ang Jiang Group mula sa subgroup. Ngayon, magulo na ang subgroup. Kaya nagkaroon tayo ng pagkakataon. Anong ibig mong sabihin? Alam ko kung ano ang gusto mong gawin. Gusto mong maghiganti para sa kapatid mong babae noon. Kaya lumapit ka kay Sunan. Hindi ba dahil siya mismo ang nagdala sa kapatid mong babae sa ospital noon? Kung hindi siya nagkamali sa paghuhusga, hindi sana namatay si Jiang Yao noon. At hindi mo sana siya huling nakita. Galit ka sa kanya. Haha. Anong pakialam mo? Alam kong ginagawa mo ito para bigyan siya ng matinding sakit. Para dalhin niya ang pangungulila kay Jiang Yao. At magsisi habang buhay. Hahaha. Anong tawa mo? Tinutukso kita na hangal ka. Akala mo ba sa mundong ito, may totoong tao na kayang magmahal ng ganoon kalalim? Isa lang yung imaheng ginawa niya para sa sarili niya. Kung hindi dahil sa pagdating mo, hindi talaga niya maiisip si Jiang Guang na tao. Lahat ng ginawa mo, talagang makakapagpapaalala sa kanya pansamantala. At pagkatapos, 3 taon, 5 taon, 10 taon. Sa panahong iyon, malamang na siya ay magiging isang bagong tao na. Marahil ay hindi na alam kung sino si Jiang Yao. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon para maghiganti. Bihira akong makakita ng tao na nagsasalita ng ganito tungkol sa paggamit ng ibang tao bilang sandata. Sobrang totoo ng sinasabi mo. Hindi ko alam kung ano talaga ang gusto mong gawin. Ngunit kung nais mong saktan ako, mali ang napili mong tao. Si Sunan ay may napakataas na antas ng pag-iingat. Isa rin siyang tipikal na makasariling tao. Matagal ka nang kasama niya. Dapat mas alam mo kaysa sa akin. Hindi ka katulad niya. Sa ngayon, ikaw ay iba para sa kanya. Kung hindi, paano mo madaling nakuha ang opisyal na selyo? Sa tabi ni Sunan sa loob ng maraming taon, ang kanyang emosyon ay palaging matatag. Hanggang sa dumating ka, doon lang siya nawala ng kontrol. Litulong, hindi mo pa ba naiintindihan? Ang dahilan kung bakit madali kong nakuha ang opisyal na selyo, ay dahil talagang nais niyang ihiwalay ang Jiang mula sa Su. Ganito, ang chismis na umangat ang pamilya Su dahil sa pamilya Jiang ay kusang mabubuwag. Tinulungan niya ang kanyang dating asawa na ayusin ang kumpanya at nakamit pa ang magandang reputasyon. Hindi ka ba naniniwala, buksan mo ang iyong telepono ngayon at tingnan kung tumaas na ba ng husto ang stock ng Su Corporation. Tunay ngang ikaw ay isang matanda. Kaya, mahal ko, ang ating plano. Kahit ganito pa man, ano ngayon? Tawagan mo siya ngayon at sabihan siyang pumunta. Kung hindi, tapos ka na rin. Huwag kang sasagot ng tawag.
Hello, ang iyong tinatawagan ay... Hindi. Hindi pwede. Posible bang totoo nga ang sinabi niya? Wala kang lugar sa puso ni Sunan. Sabi ko, wala talaga ako sa puso ni Sunan. Kahit na mapatay mo pa, hindi mo makakamtan ang gusto mo. Ganun ba? Tumingin sa oras. Tuwing 1:00 minuto, gagawa ka ng hiwa sa kanya. Huwag mong alalahanin ang kanyang buhay o kamatayan. Sayang, naisip mo pa yun. Yung pansamantalang paraan na yun. Tunay ngang mas matindi pa sa ginawa ko noon. Mas maganda kung umaasa kang makakaalis si Sunan. Kung hindi, huwag mo na ring magpanggap pa. Bless you. Kahit mamatay o hindi, huwag kailanman ipakita ang pangalang ito sa anak ko. Matagal na ang nakalipas. Kung magpapatuloy pa tayo, mawawala na siya. Wala na tayong magagawa, gagamitin natin ang pera para sa trabaho. Totoo bang mamamatay na lang tayo dito? Dumating na si Sunan. Hindi na kaya pupunta si Sunan. Kung hindi siya pupunta, mabibigo ang plano natin. Maghintay pa tayo ng kaunti. Mahalaga ang posisyon ni Jayang Yao sa puso ni Sunan. Noong nakaraan, mahal ko si Sunan, hindi naman mas mababa kaysa kay Jayang Yao. Pero ayaw niya ako. Pagkatapos, naisip ko, dahil lang sa mukha ni Jayang Yao na nakakaakit sa lalaki. Pareho lang ang mukha niyo ng ate mo, sobrang magkamukha. Talagang nakakagulat. Ano ang gusto mong gawin? Gugunawin ko siya. Chengxi. Bigyan mo ako ng mabilis na solusyon. Bigyan kita ng mabilis na solusyon. Ano ang ginagawa mong magandang panaginip? Dinala mo ako sa mental hospital. Gusto mong dahan-dahan akong pasakitin hanggang sa mamatay. Siyempre, babayaran kita sa parehong paraan. Ang sama-sama niyo talaga. Kung tungkol sa kasamaan, pareho lang tayo. Ikaw ang bahala. Pag nakita ni Sunan yung mukha mong wasak na, anong magiging reaksyon niya? Kayo ninyo akong ginagamit para mapadukot si Sunan dito. Ano ba talaga ang layunin niyo? Hindi ito ang dapat mong alalahanin. Ang dapat mong alalahanin ay ang mukha mo mismo. Si Yang Yang, kung natatakot ka, pwede kang lumuhod at humingi sa akin. Kahit lumuhod ako sa'yo, hindi mo pa rin ako palalampasin. Gusto mo lang makita akong mapagpakumbaba sa harap mo. Mas madali pang maging may prinsipyo kapag lumuluhod. Naiintindihan mo pa nga yan. Kung ganun, hindi na ako magpapakumbaba. Tigilan mo. Kuya Nan, dumating ka na rin sa wakas. Matagal na kaming naghihintay sa'yo.
Anong balak mo, 到 Chengxi? 底想干什么？ Wala naman akong ginagawa. Pinapadugo ko lang siya ng kaunti. Chengxi. Ilagay mo muna siya. Sabi ko, Ginoong Su. Hindi ito teritoryo mo, Assistant Lee. Kailan ka naging alagad ni Chengxi? Tigilan mo na. Kung galawin mo pa siya, papatayin ko siya. Lanan. Ginoong Su. Naglalakas loob ka bang lumaban? Alam mo ang magiging resulta. Ginoong Su, hindi ka ba matatag? Matatag ka nga. Para sa akin, hindi para sa kapatid kong babae. Kahit napatayin mo siya, hindi siya lalaban. Tunay na mahal niya ang kapatid, si Sunan. Anong ginagawa mo? Mabilis kang bumalik ng suntok. Suntukin mo ako. Suntukin mo. Suntukin mo. Maaari kang mapahamak. Mukhang mahalaga ka talaga kay Sunan. Sunan. Hindi mo inaasahan, di ba, Sunan? Noong una, mataas ang tingin mo sa sarili. Ngayon, nakadapa ka sa harap ko tulad ng isang aso. Para sa isang babae, pinapayagan mo akong saktan ka at murahin. Hindi mo ba naiisip na napakawalang kwenta mo? Para sa kanya, handa akong ibigay ang lahat. Kahit ang buhay ko. Oo. Talaga, ayaw ko ng buhay mo. Ang kailangan ko lang ay pirmahan mo ito. Gusto mo ang Su na pamilya? Hindi. Tama ang sinabi. Kung ano ang ibig sabihin natin. Basta't pumirma ka sa kontratang ito. Si Assistant Lee ang pangulo ng Su. At ako, ang ginang ng pangulo. Kahit na pumirma ako, hindi niyo makukuha ang Su. Bakit? Dahil hindi ka dugo ng Su. Hindi ka tatanggapin ng board ng Su. Paano mo nalaman na hindi ako dugo ng Su pamilya? Sasabihin namin sa'yo ang totoo. Sa totoo lang, si Assistant Lee ay illegitimate na anak ng tatay mo sa labas. Sa tingin mo, may pagkakataon ba siyang magmana sa Su? Kaya pala ang sama ng loob mo sa akin. Walang kwento, pirma na agad. Kung hindi, ayaw ninyong dalawa ng mabuhay. Sunan. Alam ko na handa kang ibigay ang lahat para kay Jiang Yao. Pero hindi ako si Jiang Yao. Anong sinasabi mo? Ako ang kanyang kambal na kapatid na babae. Matagal lang namatay ang ate ko. Pumunta ako sa tabi mo para maghiganti. At sa mamamatay sa aking ate, si Chengxi. Impossible iyon. Hindi namatay si Yao Yao. Alam kong mahirap para sa'yo itong tanggapin. Pero ito ang katotohanan. Hindi mo dapat hayaang matupad ang kagustuhan ni Chengxi ngayon. Kung hindi kailanman makakapanatag ang kapayapaan ng kapatid kong babae. Gaoyang. Pasensya na. Ngayon ko lang nalaman ang katotohanan. Mabilis kang pumirma ng maayos. Kung hindi, huwag niyong asahan na may mabubuhay sa inyo. Nga, pumirma ka na. Kung hindi, wala na siyang buhay. Lahat. Sunan, gusto mo bang mamatay ang kapatid ko na hindi makapagpahinga? Sa ilalim ng lupa. Pasensya na. Hindi ko na alagaan si Yao Yao. Ngunit kung hindi kita maprotektahan ngayon, si Yao Yao talaga ang hindi makakapagpahinga. Walang bayad, Sunan. Sunan, hindi kailangan ng pera. Haha, ang subgroup ay akin na. Hahaha. Patayin mo siya para sa akin. Protektahan si Ginoong Su. Ay.
Ek, dumating si Sunan para makita ka. Nagkamali siya. Ngunit sa ngayon, nararamdaman ko na ang ilang pagkakamali ay hindi naman hindi mapapatawad. Nararamdaman kong talagang mahal ka niya. Sana mapatawad mo siya sa ilalim ng lupa. Sana makapagpatawad ka sa kanya. Yaw. Pasensya na. Naniniwala ako sa sinabi ni Chenxi. Akala ko nagkaroon ka ng mental breakdown at pinatay ang ating anak. At ikaw pa mismo ang nagdala sa iyong sarili sa mental hospital. Pinatay ka niya. Hindi ko alam. Akala ko nawala ka na. Ngayon, nalinawan na ako. Patatawarin ka ng ate mo. Hi. Wala akong karapatang humingi ng tawad sa kanya. Nang maling akusahan ko siyang siya ang pumatay sa mga anak ninyo. Gaano kaya siya kalungkot? Nang halos patayin siya ni Chenxi sa pagpapahirap. Sigurado akong labis niyang nais na nandyan ako sa tabi niya. Ngunit ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Maaari ko ring ipagkatiwala ang Jayang pamilya. At ang aking kapatid na babae sa iyo. Saan ka pupunta? Pupunta ako sa dapat kong puntahan. Loy.